So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, pangatlong review natin ngayong gabi. So ang tagal ko kasi hindi nakapag-review, no, parang Biyernes, Sabado, Linggo di ako nakapag-review. So ngayong Lunes, pukpok talaga tayo sa review. Pero ito naman na yung last review natin ngayong gabi. So Killan versus Dave Denver, at syempre sa 1 minutes pa din. So ayun, gaya ng review natin sa Supremo versus Philos, gusto ko malaman kung ano yung naging story ng battle na to, kasi nakita natin yung poster is panalo si Killan. Gusto kong makita yung pinaka performance ng dalawa, kung ano yung pinakitang performance ni Killan, kung ano yung pinakitang performance ni Dave, kung paano natalo si Dave, paano natalo si Killan. So tignan natin, no, kasi ganun yung naging insights natin do sa mga battles na nire-review natin, 'di ba? So yung katulad nung Philos Supremo, ganun yung yung paano natin ni-review, tinignan natin kung ano yung naging performance ng dalawa, which is naging pababa talaga yung naging performance ni Philos from rounds 1, 2, 3. Kay Supremo naman is naging consistent siya, kaya nakuha talaga ni Supremo yung battle na yun. Ngayon, Killan versus Dave Denver, so ganun din yung magiging insights natin dito. Tignan natin kung paano at ano yung performance ng dalawang MC nung gabi na to. So sayang kasi hindi ako nakapanood nito ng live. So yun, so far gusto kong mapakinggan yung sinasabi nilang sobrang may mga nagparating kasi sa akin ng balita about sa laban na to. So, di ko na lang sasabihin, pero sige, panoorin natin to. Banat, Dave Denver. Yo, freestyle muna. Nag-note sa messenger kagabi. Emojing may sakit. Ano yan, para may dahilan kapag natalo? Tanga, pagtapos ng battle natin, yung nararamdaman mo sakit, madadagdagan palalo. Nasa flip-top na si Dave Denver! Salamat sa opportunity na aking natanggap. Binigyan mo ako ng key, kaya may pangarap na na-unlock, kaya flip-top game! Game! Parehas tayong bungal! Pero kung usapang skillset, puta, malayo ka pa, kill. Ikaw yung bungal na walang future, kaya pasalamat ka na dito, umabot ka pa rin. Habang ako naman dito yung bungal na magbubungal lalo yung karir. Nakapasok ka lang ng 1 minutes kasi hinipe ka ni Jonas. Kahit alam naman natin na siya'y bitin pa at bano. Laging binibida sa social media para maisingit sa laro. Biruin mo, balag pa yung gumawa ng paraan para maging maganda tingin nila sa'yo. Kaya ba't pinasok mo pa to? Pambihira, aba. Nakikita na dito yung nakita mo sa kanya. Tanong, kikita ka pa ba? Alam kong nasa isip mo pa rin yung business side. Kaya ba't nagpadalos-dalos? Nagpasok dyan, di maayos yung kita. Kaya paano ay kikita ng maayos? Habang sa akin, di mo kailangan mag-alinlangan. Hindi ito nagtitipid sa baon. Parang kinantot mo yung crush mo, di ka magsisisi sa pinasok. Tama. Loking niyang ginagaya si Manda. Kaya astang pabida na siya. Wala kang tira, tanga. Nangyari na yung gantong tagpo, kaya angat bandera ka na. Walang sinabi ang batang Manda sa baras kahit may karisma ka pa. Kaya ikaw ang malulugi, bay. Kahit ilabas yung kulit at kupal side, matutusta dito sa prayer itong Muntinlupa Pride. Time. Time mo ng balag, mga natin. Gago to si Killan, lakas ng mang kupal eh. Okay, round 1 ni Dave. Unahin natin sa delivery. So, kung paano ko na subaybayan si Dave Denver, ayun pa rin naman yung delivery at performance niya. Pero marami nang nag-iba sa sa sulat, I think. Kasi sabi ko nga sa inyo, nasubaybayan ko si Dave FRBL days,
'di ba? Napanood ko yung mga battles niya sa FRBL. So, ayun, sa pagkakatanda ko, maraming beses na rin kami nag-usap sa Messenger ni Dave about sa mga battles niya. So, ayun, para sa akin, andun pa rin naman yung delivery, andun pa rin naman yung pagiging agresibo ni Dave from day 1 na nasubaybayan ko siya or napanood ko siya hanggang dito 1 minutes flip top Motus Days, 'di ba? Na ano ko rin 'yan, na napanood ko rin si Dave doon. Pero isa lang yung nakikita ko talaga na hindi na naibalik ni Dave Denver yung mga effective punchlines, effective setups, effective haymakers, no? From FRBL, solid na performance. FRBL pagdating sa Dave, pagdating sa Motus, pagdating sa Motus si Dave is hindi na ganoon ka-epektibo. Although yes, may mga battle siya sa Motus na dikit. May isa siyang panalo against RG ata siya. I think sa RG, I think kay RG, kay basta sa ano 'yun, sa pedestal, yung sa panalo niya sa pedestal. Yun pa lang yung panalo ni Dave sa Motus. Natalo siya kay Turdy, natalo siya kay Pamoso, natalo siya kay Casper. So basta may mga talo na rin siya, 'di ba? Although panalo si Dave ngayon kay Da Vinci, 'di ba? Sa latest battle niya. Pero going back sa mga battles na napanood ko, FRBL to Motus, malaki yung pinagkaiba, no, ng performance ni Dave. Sa FRBL sobrang solido noon, walang butas. Although pababa yung performance ni Dave dun sa mga battles niya sa Motus, ay sa FRBL. Nasabi ko na to sa kanya, no, from round 1 malakas, 2 and 3 medyo nawawalan ng effectivity. So sinabi ko yun sa kanya, which is aminado naman siya doon na nawala nga daw siya doon. Pero so far yung performance sa FRBL is solid pa rin. Andun pa rin yung mga effective at haymakers niya. Pagdating sa rounds niya sa Motus, yun na, doon na unti-unting naging ineffective, gumagaan. So yun. Tapos ngayon flip top, sa tingin ko nadala ni Dave yung performance sa Motus na hindi ganoon ka-epektibo, no? Sabi ko nga sa inyo, andito pa rin yung performance ni Dave. Andito pa rin yung energy, yung pagiging agresibo. Ang nawala lang talaga is yung yung pinaka punchline, yung mga solid na punchline. Ayun lang talaga. And sana mabalik ni Dave 'yon. Pero so far yung round 1 niya dito is hindi ganoon ka-impactful sa akin. Kita nyo naman siguro sa judges, no? Sa crowd, no? Is hindi rin sila ganun ka na-satisfied. Ako personally hindi ako na-satisfied dun sa performance ni Dave sa round 1. Pero tingnan natin sa 2 and 3 baka makabawi. Pero round 1 muna ni Kilan. Let's go. Tire itong Muntinlupa, Pride. Time. Tayo muna balag, baga natin! Ayaw mag-rebat apak. Nag-chat, yo. Ako lang ba? Kasarapan ng pagjajakol ko, nag-chat si Enigma. Reply ko, istorbo naman. Sobrang excite yung pusa kong dumaan sa paahan, aksidente kong naputukan. Binigay sa akin taga FRBL. Congrats, gago ka man, sakto sumabay. Init ko sa panahon, wala sisihan ko to taga flag, matuyuan, flip top game! Game! Sandata na ito, aggression at delivery, tas ang damakmak na wordplay. Yes. Kala mo di ko kaya ginagawa nyo? Gago! Ayun, so sabi ko sa inyo, 'di ba? Binreakdown natin yung style ni Dave, 'di ba? Na andun pa rin yung pagiging agresibo niya, delivery, 'di ba? So ayun, which is na-mention ni Kilan dito. Taga-flag, matuyuan, flip top game! Game! Sandata na ito, aggression at delivery, tas ang damakmak na wordplay. Kala mo di ko kaya ginagawa nyo? Gago, lame nun. Mahilig ka magpaulan ng wordplay? Okay, Rain yun. Okay rin yun. Sabi niya sa kalaban niya, makakatikim ka ng putok ng baril. Parang ginawa ni Cain kay Abel. Wala ka, Matel! Baliw ka na ba? Jakul nga di pa uso nun, baril pa kaya? Baka may sapak to. Tsaka paano mo sasabihin gun burst sa baril, ganito hawak mo.
Ano sasabihin mo? Ganito naman talaga hawak ng baril sa lugar namin? Paano ko sabihin ko sa'yo ganito yung hawak ng pana sa amin? Tangina mo, saksakin kita eh. Kaya yung kurso mong pulis, tigil-tigilan mo yan. Huwag ka na kumuha ng pulis. Police clearance na lang. Dahil natalo tong bandayo na Rizal, kay Rapiang ka mapuputukan. Ganto duguan. Kahit patay ka na, gugulpihin kita habang pinagkukumpulan. At dahil ayoko makita ka maghanap, mamalukot sila sa lamay mo. Sa burol mo, bigla kitang patutugtugan. March 1650, 121. Si Dave Denver namatay sa kamay ni Kilan. Kaya etong pa-derbing Wakemsin tapos when I'm telling the end. Magkaiba yung tunay na husay sa may pinipeking galing. At kung flexible ka, di lang puro bars that entertaining ka rin. Galing? Malabanan pa. Ayun, kitang-kita na lamang si Kilan doon sa palitan sa round 1. Sabi ko sa inyo, round 1 ni Dave, ineffective. Kulang talaga sa, andun, ewan ko pero sa reasons talaga punchlines. Punchlines talaga nagkukulang si Dave na, effective punchlines Sa pagiging agresibo sa delivery, wala man akong question dun kung paano ko umpisahan panoorin si Dave, ganun naman siya Pero sa sulat talaga, ang laki ng pinagbago. Nawala talaga nawala talaga yung effectivity ni Dave in terms of punchlines. Yun talaga yung nakikita ko. So bigyan natin ng 7 points si Dave doon. Hindi ko masyadong nagustuhan yung yung performance ni Dave. Then kay Kilan, overall sa kanya yun lahat. So 10 points para kay Kilan. Hindi ko na isa-isahin yun, pero entertainment, jokes, mga direktang suntok kay Dave, pasok talaga yun. So yun, 10-7 Kilan. Ang laki ng agot nun para sa akin. Ika natin. Game. Tangin na ganito daw humawak ng baril. Aning yan? Tawag doon, machine gun. Inasar niya si Casper. Kasi ang papangit daw ng benyong sinalangan nung wala pa sa motos. Grabe sir. May napanood nga ang battle mo, yung tarpaulin kinabit sa tricycle. Wala kayong awa sa may-ari. Mamamasada pa yung pare. Tanginan to mga ulol. Dapat bago kayo nag-umpisa, pinastart nyo muna yung motor. Dapat bago mga di marunong lumugar. Babiyahe pa yun maghapon. Di mo na nga alam yung boundary. Di mo pa pinag-boundary si Manong. Kaya dapat dito, tinatapakan yung skull hanggang turog at sobrang bloody. Nakapag-start na kayo, di pa na-start yung Kawasaki. Tangina, parts lang. Linya ni Sak nagawa pa bang i-maxer? Baka pati yan ay i-angle. Baka nakakalimot ka, baka wala to ng plan, kaya isa pa rin to sa disaster. Oo, nag-champion ako sa Bloodway. At doon, malakas si Papan. Ikaw, saan ka nag-champion? Tabing Lawa, ano yung palaisdaan? Nung nag-champ ako sa Blood, kahit papano may 10,000 na biyaya. Ito, nung nag-champ sa Tabing Lawa, yung premyo, 10 kilo na tilapia. Kaya boy, tilapia! Ikaw ang magsisisi sa atin. Balabo mong si Didi hamakin. Ikaw yung may bit-bit na tilapia pero Gigi ka sa akin. Putang ina mo. Kinengkoy yung nangingengkoy para ipakita na ako'y better mamin. May komedyanteng pasesemplangin. Nagpatawa para putunayan na yung Joker nasa Denver pa rin. Then, ayun, ito ang hinahanap kong Dave. Pero sige, patapusin muna natin. Tabing Lawa versus Denver. Joker nasa Denver pa rin. Galing nun. Tabing Lawa versus Denver. Talunin ako, hell no. Dami mang taga, let's go. Ano mang ipakita ng Tabing Lawa, laglag pa rin sa Denver yung late show. Galing, gago. Ito na yung Dave Denver na hinahanap ko. Delivery, andyan. Effective haymakers, effective punchlines, nandyan. Entertainment jokes, andyan.
Yun yung wala sa round 1. Kaya kung ano man yung naging comment ko sa round 1, as is yun, hindi ko yun babaguhin. Dave, kung napapanood mo to, sorry sa round 1, pero ayun talaga yung naging take ko doon. Pero bawing-bawi ka sa round 2. Sobrang effective nun. Ayun yung hinahanap ko kay Dave talaga, yung ganong performance. Pero ayun, inconsistent talaga si Dave kasi talaga para sa akin eh. Netong mga past battles niya sa Motos at dito sa flip top. Although isa pa lang naman yung battle niya dito sa flip top. 1 and 2, yun pa lang yung naging basehan ko. So inconsistent talaga siya. Pagdating sa FRBL kasi sunod-sunod yung panalo niya doon. So no question about it. Pero dito, ito yung hinahanap kong round. Ito yung hinahanap kong mga sulat ni Dave Denver na wala sa round 1, na wala dun sa ibang battle niya sa Motos. Although yes, malakas yung battle ni Dave kay Vicente. Malakas yung battle ni Dave kay 3D. Pero yung iba is hindi na ganun ka impactful eh, 'di ba? Nakakapagsulat, may mga punchline, pero yung effectivity ng punchline na yan is hindi ganun ka impactful eh, 'di ba? Katulad sa round 1, may effective na punchline siya at haymaker doon, pero yung impact is parang nasaan yung pero pagdating sa round 2, grabe yung impact ng sulat ni Dave dito, at ito yung hinahanap ko. Ito yung perfect na Dave, ito yung solid na Dave, no? Ito yon. So sana madala niya to sa round 3, pero ibang klaseng killan dito, no? So tignan natin kung paano tatapatan ni Killan yung ganong ka-agresibo na Dave Denver. Pero so far, insights ko mahirapan si Killan basagin yung ganong Dave Denver. So yun, let's see, Killan. Let's go! Yo! Nag-chat sa akin, walang damayan. Halatang takot, aning to. Pagtapos mong damay mahal sa buhay ni Vicente, tingnan mo yung gagawin ko. Sabi niya, ang yung parent, hindi nagbabayad ng upa, pay rent. Putang ina mo, won't pay. Kaya ka nilayuan ng tatay mo eh. As lumalapit ka pa, tuwing naghahanap ninong mo sa tatay mo, sagot ng tatay niya, si Dave, sumalangit na siya. Ano masakit? Hindi pa ba? Tinanong ko mama mo, nasan ka? Sagot niya, virgin pa siya. Mga panlalait ko may sariwa, hindi napapanes. Yung syota mo kamukha ni Diwata Pares. Gago. Sunod-sunod suntok, di na para kontrolin gar. Dapat kombohin par. Tsaka pinakita ko kay Vicente, paano talunin to na malinis, walang kontrobersyal. Nag-post ka na it's a time. Panahon mo to, alam kong deserve mo yan. Pero para pagsigawan bay, dapat behave na lang. O mas masarap magtagumpay. Pero mas masakit ayang, tandaan mong wala ka sa prime. Prepared ka lang. Okay, so ayun, kay Dave yun, malayo naman yung naging agwat ng performance ng dikit yung battle round 1 Killan, malinaw yun, sobrang layo nun. Pero pagdating sa round 2, Dave Denver yun sa score na 10-8, no? Hindi na ulit ni Killan. Sabi ko sa inyo, bago tayo magumpisa sa pagkikinig sa round 2 ni Killan, sabi ko sa inyo is may hirapan si Killan sa ganong Dave Denver, no? And ayun nga nangyari. Para sa akin, hindi naging enough yung round 2 ni Killan dun sa round 2 ni Dave Denver, kasi sobrang lakas ng Dave Denver doon, and hoping na round 3 is maging ganun din. Pero so far yung round 2 bibigay ko yun kay Dave Denver sa score na 10-8. Sobrang effective, sobrang impactful din ng mga references ni Dave Denver doon, yung paggaya niya sa scheme kay Sak, 'di ba? Yung Kawasaki, yung ganda ng transitions from nagkampiyon si Killan dun sa tarpaulin na sinabi sa tricycle, boundary, di niya pinag-boundary si Kuya, tapos yung Kawasaki na reference ni Sak, ginamit niya. So the transitions, kita nyo, ang ganda nun eh. Para nag-start si Dave Denver dun sa si Calix ba yung pinagtatawan niya na iba't iba yung venue na pinagbabatelan, di ba? So ayun, hanggang sa nakarating dun sa Kawasaki, tas last nun. So perfect yun para sa akin kay Dave Denver. Round 2 ni Killan, maikli. Pansin ko maikli yun. Based dun sa round 1 niya, maikli yun, di ba? Pero ayun,
sa jokes andun pa rin, pero sa effectivity I think mas effective si Dave Denver sa round 2. Kung ikukumpara ko naman yung round 2 ni Killian sa round 1 niya, mas effective din yung round 1 niya. So I think kay Denver yon. So ito 10-8 in favor of Dave Denver. So Killian 10-8, 18, tapos Dave Denver 7-10, 17. So 18-17, lamang pa rin si Killian dito by 1 point, pero sa per round tabla. Round 3, deciding. Tingnan natin. Kamukha daw ng GF ko si Diwata Pares. Sa akin to, tigok. Yung girlfriend mo nga, kamukha niya Epiteticus. Gogo. Round 3 game! Ang haba ng baba mo! Kala mo di masasama sa usapan, Chong? Siguro apelyedo neto Mejia. Kasi mukha niya long. Di pa nag-uumpisa yung battle, si Arik mababanata na talaga to. Kasi di ka pa nakakapag-spit, nahahabaan na siya sa'yo. Di porkit at sulok mukha mo, magagawa mo ng matalo to. Battles ko sa FRBL ang patunay, ilan inubos kontra Triangulo. Tangina, totoo yun, men. So, sabi ko nga sa inyo, so baybayan ko si Dave. Grabe yung run niya dun sa 1 up 2, no? Round 1, triangle yung kalaban niya. Round 2, triangle ulit. Round 3, triangle ulit. Di ko na maalala kung sino, pero sa ano lang, sa finals lang nagkatalo. Kasi kung halimbawa nanalo si Lord Manuel kay Chanel dun sa first round ng 1 up, possible na triangle din yung makalaban ni Dave dun sa finals, 'di ba? So grabe 'yun. Yung sinasabi ni Dave dito. So, 'yun. Sa mga hindi nakapanood ng mga battles ni Dave sa FRBL, panoorin nyo 'yon, especially 1 up 2, panoorin nyo 'yun. Grabe 'yun. Maganda rin yung laban niya kay Chanel, kaso ang pangit lang kasi so, ang ganda tas ang pangit, no? So, i-explain ko sa inyo. Ang ganda nung tapatan na yon, yung match-up na yon. Sobrang ganda nun kasi pare silang agresibo. Kung papanoorin nyo, kung susubaybayan nyo yung tournament na yon, sobrang ganda ng match-up on paper. Kaso nga lang, naging pangit yung resulta kasi sa pagkakalam ko nag-joke si Chanel dun. So, ayun. Di porkit at sulok mukha mo, magagawa mo ng matalo to. Battles ko sa FRBL ang patunay, ilan inubos kontra Triangulo. Bumuo ng sariling anggulo. Di nag-rely sa past battles para yung linya punahin. Sariling konsepto pandaig. Kasi di dahil naiwan ko tong kailangan ko pang bumalik. Okay. Malabo ka ng umagat. Malabo ka ng umangat. Sa ilalim mananatili na yan, guys. Kahit sa fitness advocate, humingi ka pa ng advice. Oo, nakonekta ko pa dito kasi pag sinabi nyo na keto, yan ay di na magra-rise. Puro wordplay ba sa key? Yan ba yung nasilip mo? Teka. Parang musician to, repa. Kaya kahit anong laro ko dyan sa key, masarap yan sa tenga. Ganyan Okay. Lumetra punyeta. Kilan, di ba ibig sabihin ng pangalan mo, small? Tapos to, tinapat mo sa akin, puta sir, please think. Ba't pinipilit mong idikit tong small dito sa next big thing? Maliit na bagay ka lang. Kaya wag nang umasa na mag-boom pa sa larangan. Di ka na mapapakinabangan. Hango ka nga sa small, kaya wag na rin umasan, lumaki pa yung pangalan. At matapos ko siyang yurakan. Boss, message ka lang sa akin kung may gusto kayo patrabaho. Ikay timbre lang kay D. Dinispatch ako na binigay mong susi. PMS Daki. Bigyan mo daw siya trabaho. Okay. Sabi ko sa inyo, sana madala ni Dave yung momentum niya sa round 2, sa round 3. Pero hindi nangyari. Okay? So, malinis ng performance, pero in terms of power punches, lamang lamang yung round 2 ni Dave, no? Lamang yung round 2 ni Dave doon. Nawala yung effective haymakers ni Dave Denver sa round 3. So ayun lang yung masasabi ko. Pero sayang, ang ganda na nung mga punto niya. Kaso nga lang syempre, for sure yung mga karamihan, no, sa nanonood ng live nung gabi na to is hindi masyado naintindihan yung punto ni Dave doon about dun sa triangulo. Kasi for sure yung iba dyan is ngayon lang napanood si Dave.
'Di ba? Kasi personally nagustuhan ko yung angulo na yon kasi relate ako, napanood ko yung mga battles ni Dave sa FRBL kaya sobrang nagustuhan ko yung linya na yun na about dun sa triangulo. Okay yun. So far hindi naging yun, sabi ko nga sa inyo, inconsistent talaga si Dave Denver from Motus Battle. And then dito sa rounds 1 to 3 ako nag-base, inconsistent talaga si Dave, no. Sayang. Pero yung round 2, ito yun yung pinakamalakas niya. Pagdating sa round 3, nawalan ng effectivity. Ng konting-konti lang naman. Pero let's see, sigilan dito. Hindi mo susi, PMS Daki. Bigyan mo daw siya trabaho. Tangina neto, sakto sa labas may nagsesemento. Oh, talaga? Alam mo bang pagpatay ka na, di mo alam na patay ka na? Ganun din pag tanga ka. Wait lang, parang narinig ko na yun. Hindi ko alam kung narinig ko ba yun sa battle or narinig ko sa mga comedian. So, I'm not sure, no? Kasi minsan napapadaan din ako sa newsfeed ko. Minsan may mga ganun joke yung mga stand-up comedian, may mga ganun. Tapos, hindi ko alam kung doon ko napanood yun or sa battle. Sabi niya, lagi niya nilayabang na sa FRBL, champion siya. Undefeated ka. Siya din daw yung may highest title. Pagdating sa motos, mas talunan pa sa Chinese garter. Kaya imposible makadidikit tong buwisit sa dikit-dikit kong titik kahit sa bit ito ginit puta-putol pati yung litid. Napipitong napipikon sa likidong mainit Nakita ko si Dave puta nagtitikol sa gilid. Tangina mo, multililing. Pinagtitripan na kita kasi wala akong maisip. Pagtapos ng laban, opisyal na ako sa flip top, ikaw bibili pa rin ng ticket. Lahat kayo magkakatulad. Ang kukulit din G. Samantalang oo, nag-iisa lang. Walang kaduplicate tungki. Ang ina mo, kamukha mo pa si Dao Mingsu. Tinanong ko anong pambansang bundok, alam nyo sagot, Mountain Dew. Kaya yun, uy, utang gago na laglag. Yo! Wag, tangina kasi. Bad trip! Ina mo, bad trip! Gago! Sige, panalo ka na. Parang Jonas Parang Jonas versus C9 Laglag yung lagi yung pustiso. Okay. Pambansang bundok, alam nyo sagot, Mountain Dew. Kaya yun, uy, utang gago na laglag. Yo! Wag, tangina kasi. Bad trip! Ina mo, bad trip! Sige, panalo ka na, huwag mo tong upload, Ari. Alam mo kung bakit nahulog to? Kasi malubak. Yung pustiso ko parang jeep mo, maluwag! Ang ina mo, akala mo mawawala ako? Para ang tanga. Yung performance mo, ang pangit. Yung sa akin, napaganda pa. Ini-ender ko. Yo, eto, nag-post siya sa Facebook na kahit malinis na performance lang. Tinatakot mo ba ako? Gago ka ba, men? O ayo, malinis na performance mo pero talo ka pa rin. Time! Flip top 1 minute Luzon 2. Go. Okay, round 3 Kilan. Okay, so ayun, mabilisan na lang kasi wala talaga yung yung maganda na yung round 2 ni Dave. Pucha, ang ganda na nun. Sa kanya na yun Kung nadala man ni Dave yung performance niya dun sa round 2 dito sa coming to round 3, mas sobrang magiging dikit yon kasi ang ganda nung power talaga ni Dave dun sa round 2 Kaso pagdating sa round 3 ni Kilan, malakas pa rin yon
entertainment talaga kasi yung ano yung forte ni Kilan yung mga jokes niya. So ayun, pero sa round 3 nagkatalo sa mahirap yung round 3 supposedly pwedeng tabla yung round 3 pero mas effective sa in terms of performance, mas effective si Kilan sa sa battle na to, sa round na to. Round 1 Kilan yun, round 2 Dave malinaw, sobra. Pagdating sa round 3 dikit, pero in terms of effectivity ng mga angulo at entertainment, nawalan ng momentum si Dave sa round 3. Hindi niya nakuha yung momentum niya sa round 3 na katulad dun sa round 2. Pagdating kay Kilan, consistent from 1 to 3, consistent siya na ganun yung performance niya. Although yung round 2 is bumaba, pero yung pinaka-content, yung pinaka-concept ng overall performance is sobrang consistent, 'di ba? So yun, regardless kung ano man yung nangyari na aksidente dun sa postiso ni Kilan, kanya pa rin yun. So 9-8 in favor of Kilan sa round 3. So 1 and 3 kay Kilan yun, round 2 Dave Denver. So score is 10-8-9 27. Denver is 7-10 17 plus 8 25. So yun, 27-25 Kilan 1 and 3. Kilan versus Dave Denver, magiging isang best para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Ang boto ng hurado 3-0 magiging para kay Kilan. Pero Yo, maraming salamat. Hindi ko akalain. Ito, nakabit ko na. Shoutout muna. Shoutout kay Alvin Kahipe, Ate Sai, Chate Alburo, Aldrin Robles, Genesis Alday, Billy James Galvez, Tisoy, Kuya Ritmo, Carlico Anida, kay Kuya Herbert Kayupa, Ate Nemes Australia, kay Kuya Ken Beats, Kulang Buwan, Consutria, Gian Maui, Daryl Chinuay, Nakuti, Clarence Baldos, Mex the Legit, Easy Badge, KRB Argel, at sa mama ko, I love you, at sa girlfriend ko, I love you. Thank you. Shoutout sa GTV, Judge Gina, OMD. Uy, gagi, may ano tayo, may shoutout tayo kay Dave. Nice. Shoutout sa GTV, Judge Gina, OMD, Padrino First Area Hood, kila Kuya Lloyd Solmeg, Tots B Channel, RB Collect Game, Marjas Corona, 50s, Uncle Weng Akong, Boss Jack, Smoke and Laiko, Franklin Pecanya, Romer, Luis Mercado, Dominic Mendoza, Simon, Steven, Ron, RJ, yung kay Green, Aisen, Nick Palasok, Jet, Chris Killion, Pinugay kami, Community Chapter at Happy Anniversary sa Kapatagan Community Chapter. Okay, so ayun. May shoutout pala tayo din kay Dave, no. So, ayun. Pero so far 1 and 3 kay Kilan yon, 2 malino yon Dave Denver. So sayang hindi nadala ni Dave Denver yung performance sa 2 coming to round 3. So yun, nakatatlo tayo ngayong gabi. Drained na ako. So I think bukas na tayo magtutuloy. So yun, kita-kits tayo sa 1 minutes Luzon 2 pa rin. Kasi marami nang uploaded na battles dito sa 1 minutes. Then pasok tayo ng PSP. Marami na rin tayong mga nakaligtaan na battle sa PSP. Pero tatapusin natin yan lahat ngayong August. Fully packed din yung August natin. And excited ako doon sa sa magiging outcome ng review natin by August. Nakaka-excite, no? Nakaka-excite. So ayun, kita-kits tayo sa next na battle review mga kumag. Peace out.